God is here. God is really here. Question. I will start this preaching with a question. First, hanggang saan mo kayang magtiwala sa Diyos? Hanggang gaano katinding problema yung kaya mong hawakan na masasabi mo na, Lord, magtitiwala pa rin ako sa'yo? Hanggang saang parte ng problema mo yung parang feeling mo, Lord, hanggang dito na lang itiwala ko sa'yo? This time, I will take the steering wheel, ako naman. Hanggang saan mo kayang magtiwala sa Diyos? Pangalawang tanong, tatlong tanong po ito. Una, pangalawa, hanggang gaano kataas ang respeto at paggalang ang kaya mong ibigay sa Diyos? Gaano kataas yung respect na kaya mong ibigay sa Kanya sa buhay mo? Whenever you come into this church, gaano kalaki yung respeto na kaya mong ibigay sa Diyos sa buhay na ibinubuhay mo araw-araw? Gaano kataas yung paggalang na binibigay mo sa Diyos sa buhay mo? God is with us. Amen po ba? God lives in us. We believe in that. Kaya nga tanong ko, gaano kataas yung respeto at paggalang na kaya mong ibigay sa Diyos na nasa iyo? At pangatlong tanong, gaano kabuo ang paniniwala mo sa pagka-Diyos ng ating Diyos? Gaano ka kasigurado na Diyos yung Diyos na dino-Diyos mo? Kasi kung ikaw sure na Diyos yung Diyos mo, yung sinabi kong pagrespeto at paggalang, malaking malaki sa iyo yun. You will live a life that is one thing to please Him. You will live a life na may takot sa Kanya. You will live a life na talagang may pagsambat, paggalang sa Kanya. So yung tatlong tanong na yun, mahilig naman tayo mag-overthink eh. Ayun ang isipin natin ngayong habang nag-aaral po tayo. Ang title po natin ngayong umaga is Total Dependence to the King in the Kingdom of God. Can we all bow our head and let's all pray? Father God, we acknowledge your presence right here in the midst of us. Panginoon, marami pong salamat. We are people undeserving. We are people unworthy of your presence, God. But because you love us so much, because of your grace, because of your mercy, hindi mo pinagkakait, Panginoon, ang wagas na pagyakap sa bawat isa. Marami pong salamat, O Diyos. Maraming salamat sa deliverance. Maraming salamat sa freedom, sa healing. Maraming salamat, Panginoon, for sustaining us the whole week. Marami pong salamat, O Diyos. At sa pagkakataon na ito, ikaw ang mahayag at madakila. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Just use me, O Lord, as an instrument para iparating sa mga taong ito na minamahal mo ng wagas ang iyong kalooban, ang iyong pag-ibig sa kanila. Ihanda mo, Lord, ang mga puso ng mga kapatid ko sa pagpasok ng iyong salita. Tanggalin mo ang anumang sumasagabal sa aming isipan para hindi makapag-focus sa pakikinig ng iyong salita. Marami pong salamat sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord Jesus. Game. Mabilis lang po. Sabi, Lord, ano ba? Masarap mag-prepare ng message. Pag tinatanong mo sa Lord, Lord, ano ba yung gusto mo sabihin sa kanila? Why? Kasi ikaw mismo, grabe, Lord. Solved na. Kumbaga sa buffet, kayo pang unang ikot pa lang, ako pangalawa na. Kaya, thank you, God. Our verse for today, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Sa lahat daw po ng ating, grabe naman si Lord, pagka-clingy ni Lord na yan. Grabe naman yung requirement ni God sa atin. In all your ways, Kaya nga yung tanong ko kanina, hanggang saan mo kayang magtiwala sa Diyos? Anong point ng buhay mo yung feeling mo na, Lord, this time ako naman. I'm done trusting you, God. Ang tagal ko na nagtitiwala sa iyo, Lord, pero parang walang nangyayari.
This time, Lord, ako naman. May mga ganon, tama po ba? So, yun yung aaralin natin ngayon. His kingdom, His will, His plans, His ways, and His timeline, all for His glory. Tandaan po natin, tayo po'y pumasok sa kaharian ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumanggap sa Panginoong Jesus. Tinawag tayong born again. Pinanganak tayong muli sa isang bagong status. We are citizens of the kingdom of God. Ngayon, ito sa kingdom na to, ng kaharian ng Diyos. Ang nasusunod, kalooban niya. Amen po ba? Kalooban niya. Meron tayong kanya-kanyang will sa buhay. Meron tayong kanya-kanyang kalooban. Pero sa kingdom na to, kalooban lang niya ang dapat masunod. Whether you like it or not, whether you feel good sa pinakakalooban niya or not, whether pasok sa gusto mong gawin or not, will niya ang masusunod. Kaya nga sinabi ni Lord, napakahirap sa isang mayamang tao or imposible na makapasok sa kaharian ng Diyos. God is not against wealth. God is not against prosperity. Pero sinabi ng Panginoong Jesus yun, kasi ang katangian ng isang mayaman na tao, feeling niya kaya niya nang bilhin ng lahat. Feeling niya kaya niyang bumili ng peace, kaya niyang bumili ng love, kaya niyang bumili ng pag may sakit, punta ng abroad, paggamot, whatever. Kaya napakahirap sa isang mayaman tao makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pa raw ang isang kamelyong pumasok sa butas ng karayom. Why? Because sometimes, yung kagustuhan natin, ang pilit natin gustong masunod sa buhay natin. His plans. May plano ang Diyos sa bawat isa. May plano ang Diyos. Sabi, for I know the plans I have for you. Only God knows. The ultimate plan for ang hirap sa atin, may plano ang Diyos. As ang dami rin natin plano. At kung will niya at plano niya, kaparaanan niya. Minsan pasok na tayo sa will. Minsan pasok na tayo sa plan. Pero pagdating sa ways, gusto natin yung sarili nating kaparaanan. Minsan pasok na tayo sa will. Minsan pasok na tayo sa plans. Minsan pasok pa tayo sa ways. Pero hindi tayo pasok sa timeline niya. Tama na yung ginagawa natin ways. Pero darating life, Lord, ano ba? Totoo ba? Totoo ba to? Tagal ko nang ginagawa tong barkong to 30 years na. Totoo pa ba, Lord? O mukha na akong tanga dito? Minsan kine-question natin timeline ni God. Para nangyari kay John the Baptist. All his life, nabuhay siyang separated. Hindi siya kumakain ng masasarap na pagkain. Kumakain siya mga locust, mga honey. Talagang hinanda siya ng Diyos na i-prepare yung way ni Jesus. Kaya naman nung pagdating ni Jesus, nung nakita niya paparating na yung puso niya, tuwan-tuwa. Nakita niya yung Messiah, sabi niya, behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Tuwan-tuwa siya kasi ito na yung fulfillment. Ito na yung kasagutan, ito na yung coming to pass, lahat ng pinaghahanda niya. Binaptize niya si Jesus, and right after he baptized Jesus, nabalitaan niya itong si Jesus kung ano-anong ginagawa. Nagpapagaling, nag-preach. Si John the Baptist that time nakulong. Kaya naman pinatawag niya yung mga disipulo niya, pumunta nga kayo kay Jesus. Tanungin niyo nga kung siya ba talaga yung Messiah na inaantay natin. Because this is not what I am expecting. Itong hirap sa atin. Alam natin yung will ni Lord, alam natin yung plan ni Lord, alam natin yung ways ni Lord, pero yung iba ang ine-expect natin. Na makita, maramdaman. Kaya sometimes we tend to question God. Sometimes we tend to question our faith. Kung tama pa ba itong ginagawa natin? Sabi ni Jesus doon sa disciple na pumunta sa kanya, sabihin mo kayo dyan, nakakakita ang mga bulag, nakarinig yung mga bingi, nakakalakad yung mga... Blessed are those who does not fall on account of me, sabi ni Jesus. Pinagpala ang bawat isa na hindi nasisiraan ng loob sa kanya. Why? Because it is all
for the glory of God. Whatever is happening in us right now, sa dulo, ang kaluwalhatian niya ang mahayag at matataas. Tatandaan po natin yan. Romans 8:28, and we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Tingnan mo meron daw tinatawag according to His purpose for them. God has a purpose for your life. And He's working all things together for the good. Para makamit yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Sometimes, the journey ay hindi napaka-smooth. Minsan kasi yung mindset natin, pag Christian na tayo, kailangan journey natin talagang sitting pretty na. Hindi ganun ang pagkakakilala kay Jesus. Dahil yung mga disipulo na, ginorney niya sa bagyo. Ginorney niya sa talaga namang madilim na nakakatakot. But it all worked together for their good. Sa buhay natin, ganyan din mga kapatid ko. Whatever it is, don't question God. Bakit ito nangyayari sa buhay mo? Trust His purpose. Even Jesus, in His humanity, meron din siyang mga sariling gusto, sana. Tama po ba? Sabi sa Luke 22:42, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done. Not mine. Can we all confess, I want your will to be done. In Jesus' name, 1, 2, 3. I want your will to be done. Not mine. Napakahirap po niya. Sa totoo lang, napakahirap niyan. Pero alam mo, ito sasabihin ko sa'yo, pakinggan mo itong mabuti. Napakahirap po niyan bilang tao. Pero ang tao na sumusunod sa kalooban ng Diyos, may peace of mind. You will have peace of mind kapag sumusunod ka sa kalooban ng Ama. Alam mo bakit? Walang struggle. Ano yung struggle? Two opposing forces pulling. May struggle kapag yung will mo at yung will ni Lord naglalaban. Tama? Pero pag pinagkatiwala mo yung buhay mo sa kalooban niya, you will have peace of mind. Kahit mabigat yung pinagdadaan mo, you have peace of mind. Why? You know, Lord, I'm walking sa will mo. If this is the path na ibinigay mo sa akin, I surrender my life. I love the faith of Abraham. Pinag-aralan natin yan nung nakaraang Wednesday, tama? Ang grabing faith, kaya siya yung father of faith. Nung dinala niya si Isaac para i-offer sa Mount Moriah, sabi niya doon sa mga servant niya, "Diyan lang kayo, babalik kami." Pero sabi dun sa Hebrews chapter 11, pinag-usapan natin, he offered past tense, Isaac. Alam naman nating lahat na hindi naman natuloy yung pagsaksak niya, tama? Pero sa paningin ng Diyos, na i-offer niya si Isaac. Why? Bakit daw? Kasi buhay na buhay kay Abraham. Alam mo yung mindset ni Abraham? Sinabi yun sa Hebrews, na kung kuhanin mo man itong si Isaac, i-allow mo man i-offer ko sa kanya, dahil pinangako mo sa akin na kay Isaac manggagaling ang aking lahi, nasing dami ng bituin at sing dami ng mga buhangin sa dagat, kung i-allow mo na i-offer ko to sa'yo, bubuhayin mo siya ulit. Ayun daw yung mindset ni Abraham. Kaya naman doon sa set na yon, lumabas yung pangalan ng Diyos, Jehovah Jireh. God will provide. Hallelujah. We all have our pride. Pride na nga lang meron ako. Kukunin mo pa. If God allowed us to go through this path, God will give us strength and a way out, and His name will be glorified. Hey, huwag ka masyadong magreklamo kay Lord kung mabibigat yung pinagdadaanan mo. Kailangan alam mo, if God allowed you to go through that,
Dahil sa dulog, kalawalhatian niya ang mahayag. Naiintindihan ni Pablo yan eh. Kaya sabi niya, I delight in my weaknesses. Dahil sa aking kahinaan, nagiging ganap ang iyong kapangyarihan, O Diyos. In your struggle right now, yung pinagdadaanan mong mabigat ngayon, itiwala mo nang sa Diyos yan. Makikita mo sa dulo, maaangat ang kaluwalhatian niya. It is not given to you para ikabagsak mo. Sabi ni Jesus yan, nung nagkaroon ng matinding sakit si Lazaro, tama? This sickness will not lead into death, but it is given so that the glory of God will be revealed. So whatever it is right now, yung hindi nagdadaanan mo mabigat, hindi ang binigay ng Diyos para ikabagsak mo. Pinigay ng Diyos yan para maiangat ang kaluwalhatian niya. Do you believe that whenever, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo, tayo'y binago ng Diyos? Naniniwala po ba tayo dyan? Di ba may verse dyan? For we are a new creation. Naniniwala ba talaga tayong binago tayo ng Diyos? Why? Because God can never use the old us. He can never use yung dating tayo nung wala pa si Kristo. God, tinawag tayo for His purpose. Tandaan mo yan, may purpose ang Diyos sa buhay mo. Sabi sa Ephesians 2:10, we are God's masterpiece. Alam niyo yung masterpiece? Grabe. Ito yung pag talagang renowned artist ka, ito yung pinakamagandang ginawa mo. Tama? Hindi yung mga pipitsugin lang. Ito yung talagang nakalagay sa istante. We are God's masterpiece. Kina mo He has created us anew in Christ Jesus. Kung ano man ang nakaraan mo, kung ano man ang mga nakalipot mo, kung sino ka man, kung ano man kahinaan mo before, nung tinanggap mo si Jesus, ginawa kang bago ng Diyos. Bakit daw? So we can do the good things He planned for us long ago. Para tayong mga bato sa bundok, mga nakinuha ni Lord. Nakita niyo sa Reels yun? Sa China yata yung sa nagbebenta sila ng mga bato. Binabasalan na ganyan. Ang dami bumibili. Mga ordinaryong bato. Yung pala yung mga batong yun, talagang jackpotan lang yung laman. Pag binuksan, jade. Jade yung bato. Pag binuksan, amethyst, iba-ibang klaseng bato. But on the outside, bato. Walang pinagkaiba, tama? May tawag tayo mga Pilipino doon, batong buhay. Di ba yung makinis? Bato lang. But in the eyes ng mga taong marunong tumingin, hindi yun simpleng bato lang. Church, maaaring tayo bato lang dati. Pero nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, hindi mo alam, hindi mo pa siya tinatanggap, na pinpoint ka na, namarkahan ka na ng Diyos, may plano na yung Diyos sa'yo. Hindi mo pa siya kilala, minarkahan ka na ng Diyos. Kasi sabi dyan, we can do the good things He planned for us long ago. Dati pa, may pinlano na yung Diyos sa'yo. Ito yung sagot kaya mo tinatanong. Ito yung sagot sa tanong mo, Panginoon, bakit ito ang pinagdaanan ko? Why did you allow me to go through this, Lord? Why? Kasi may plano ang Diyos sa'yo dati pa. And your circumstances na pinagdadaanan, requirement yun for you to reach doon sa inihahanda ng Diyos. Binago tayo ng Diyos. Ito, pakinggan mo binago tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Huwag mo nang ipilit ibalik yung mga bagay na binago na ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman tayo, ang dami nating struggle. Binago na tayo ng Diyos, pero pinipilit mong ibalik kung sino ka dati. Ay, nako. You need to embrace the new you. You need to embrace kung ano talagang plano ng Diyos sa'yo. Ay, nako. Kaya ang daming mahinang Kristiyano, in Jesus' name. Binago ka na ng Diyos. Even our mindset, our thinking, even our hearts, lahat po yan may verse na binago na ng Diyos. Ang hirap po kasi sa atin,
Ang sarap-sarap ng yakap natin sa lumang pagkatao natin. Ikaw na mahiyain, ikaw na makasalanan, ikaw na ganito. Binago ka nga ng Diyos eh. Kaya hindi natin na-achieve yung gustong ipagawa ng Lord. May gustong ipagawa ng Lord sa bawat isa. Kaya hindi nalalakaran ng maraming Kristiyano kasi hindi nila niyayakap yung pagbabago na binigay ng Diyos sa kanila. And God is patiently waiting. God is patiently waiting for the day na ikaw mismo magdesisyon, enough of this struggle. Kaya hindi natin magawa yung mabubuting bagay na hinandaan ng Diyos sa atin. Tandaan niyo yan. Di, pastor, ito bigyan kita, pastor, ng secret Wala kasi akong pake. Wala ka kasing pake. Isa kang Kristiyanong walang pake. Wala kang pake sa nararamdaman ng iba. Sabihin ko sa'yo, wala ka rin pake sa nararamdaman ng Diyos. Kaya yung tanong ko kanina, pangalawang tanong ko, gaano kalaki yung respeto at paggalang na binibigay mo sa Diyos? Ang daming verses na sinasabi na may planong pinapagawa ang Diyos sa atin. Sa buhay mo personally. But we're not embracing that. What are those things that hinders us? What? Alam niyo kung ano? Emosyon natin bilang tao. Mga kapwa natin tao. Alam mo, kung ikaw, napipigilan yung paglago mo dahil sa nararamdaman mo. Kaya tuntua yung demonyo sa buhay mo eh. Yung demonyo natutuwa sa buhay mo. Why? Hindi mo na-achieve yung napakagandang plano ng Diyos sa'yo. But let God transform you into a new person. Are you letting God to transform yourself? Are you really letting God? Are you really submitting yourself sa transformation na gustong gawin ng God sa'yo? Wala ka bang tiwala sa napakamakapangyarihang kamay ng Diyos na kaya kang i-mold sa napakaganda na inihahanda niya? Bakit hinahayaan mong masyado yung mga emosyon mo ang manguna sa'yo para talagang makapag all out ka kay Lord? Hindi, pastor. Pag nakikita ko kasi mukha nung ka-churchmate ko, nawawala na yung faith ko. Nawawalan ako ng gana pumunta ng church, pastor. Kung tao lang din naman ang nagiging dahilan para hindi ka mag-all out kay Lord. Grabe naman. Kita mo if you allow God to transform you into a new person by changing the way you think, ang ganda ng promise ng Lord eh. And you will learn to know God's will for you. Ay naku, malalaman mo raw yung kalooban ng Lord. And what is God's will? Good, pleasing, and perfect. Oh, hallelujah. Church, please, in Jesus' name. Huwag mo namang hayaan na may mga bagay na makapagpigil sa'yo na ma-achieve yung talagang gustong gawin ng God sa buhay mo. Yung demonyo takot sa gustong gawin ng God sa buhay mo eh. Kasi walang ginawa ang Diyos na hindi glorious. Walang ginawa ang Diyos na hindi makapangyarihan, na hindi successful. Walang ginawa ang Diyos na hindi talaga kagamit-gamit. Kaya yung demonyo, ayaw kang hayaan na mag-transform ka. Gusto ng demonyo, manatili ka kung sino ka dating walang kwenta. In the eyes of God, kahit ikaw pa yung pinakamayaman, pinaka-famous. Anong tingin niya sa'yo? Patay. Tama po ba? And God, gusto kang buhayin. Gusto ko, ay naku po, in Jesus' name, amen. Hindi mo alam yung potential na pwede mong marating pag ginalaw mo ang Diyos na kumilos totally sa buhay mo. Why are you letting something or someone hinder you to reach your full maturity in Christ? Huwag mong hayaan. Kung tao lang din naman. Hindi, pastor. Hindi tao problema, sarili ko. Tao ka din. Tao ka din.
Trust God's timing. I love this. Ecclesiastes 3:11. Yet God has made everything beautiful for its own time. Oh! In God's perfect timing, He's making all things beautiful. Uy! Walang diamond na agad. Tama mali? Walang pinanganak na diamond. Dati yung uling. But in time, in the process of time, that simple charcoal nagtatransform into a diamond. So trust God's timing. Magtagal man yan, sabi sa Habakuk, magtagal man yan, antayin mo daw. Though it linger, wait for it will certainly come. And it will not delay in His timing. Uy! Huwag mong ibasa yung timing ng God kasi sa katabi mo. Iba-iba po tayo ng maturity, iba-iba tayo ng timeline na ginagawa ng Diyos. Sapat na alam mo na may ginagawa ang Diyos. Do not question the timeline of God. Do not question kung paano gagawin ng Lord. Ay, nako. Kita mo He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Hindi talaga natin makikita ng buong-buo kasi lahat yon. We just need to continue the path. We just need to continue to walk the journey. Unti-unti makikita mo yung ginagawa ng Lord. Don't stop in the middle of the road. Sino po sa inyo rito pag nagta-travel, papunta sa magandang lugar, na dahil sa traffic, bumaba na lang? Sino po rito sa inyo yung pupunta kunwari ng Baguio? Napadaan ka sa Index, tapos nagka-traffic, ang init, uminit ulo mo. Bumaba ka na lang. Wala! Bagkus, you will enjoy the journey. Kahit gaano katagal, kahit gaano kainit, you will enjoy the journey. Why? You're looking forward to the place na pupuntahan mo. Tama? Don't stop. Don't stop until it all manifests. Don't stop until it all come into pass. Hindi ito yung oras para huminto. First point, isa lang point ko. Act out of faith. We are called to act out of faith. Sabi Christians, we live by faith and not by, for the righteous will live by faith. Puro faith po ang usapan dito. Sa usapan ng Bible, mula Old Testament hanggang New Testament, puro faith ang tinitingnan ng God. People that has faith. Because without faith, it is impossible to please Him. Ano ba yung faith? Nag-aralan natin yun Ito ang faith. Hindi mo hihintayin maging okay ang lahat bago ka maniwala. That's faith. Hindi mo muna antayin maging okay lahat bago ka talaga lumakad. You will not wait until everything is okay. Before you start moving, before you start believing, by faith, kahit na magulo pa yung sitwasyon, tumatayo ka na, you're enjoying the moment. By faith, wala pa man yung mga pinag-pray mo, but you're already praising God, giving thanks to Him because you know that He will give it in His time. And that's faith. Ay, nako. Hindi mo na antayin maging okay lahat bago ka gumawa ng tama. Ang hirap sa atin, ayaw natin gumawa ng tama hanggat hindi okay ang lahat. Sasabay ka muna sa mali. If you have faith, ngayon pa lang gawin mo na yung tama. If you have faith, ngayon pa lang gawin mo na yung pinagagawa ng God. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. That's faith. Alam niyo ba kung ilang taon ginawa ni Noah yung barko? Took him about 40 to 50 years. Akala lang natin kasi sa kanta, sa istorya, gumawa siya, 1 week tapos na. It took him years building the ark. Wala pa mga automatic na makinarya dati. It took him that long.
Isipin mo habang gumagawa siya, nung tinatawanan siya ng mga tao sa paligid niya. Baliw yata ito, wow. Magawa ng malaking barko, ah. Wala naman tayo sa dagat. Oh, di ba? Sa tuktok ng bundok. But because he has faith, he believed dun sa word na narinig niya sa Diyos. Hello? He believed doon sa sinabi ng Diyos. Now, do you have faith? Act now. Eh kung mag-aantay ka pa na maging okay muna yung sitwasyon mo bago ka maniwala, hindi na faith tawag dun. Fake. That's not faith. Faith is believing in things you do not see. Until the believing becomes seeing, the span of that is called faith. Ito pa, this is acting out of faith. May mga times na parang gusto mo nang bumitaw. Tama, mali. Sometimes talaga darating ka sa punto mo yan ng buhay mo. But if you're acting out of faith, gusto mo na lang gawin yung alam mong paraan sa sarili mong diskarte, sarili mong kakayanan, pero yung mga oras na yan, hello, yan yung mga oras na mas kailangan mo pang magtiwala at dumepende sa katapatan ng Diyos. Hoy! Church, listen well. The moment that you want to give up is the moment that you really need to cling on. Yung moment na gusto mo nang umayaw, yun yung mga moment na kailangan mo mas magyumakap sa Diyos. Don't give in. Huwag ka masyadong magpaniwala sa mga naririnig mo sa sarili mo, sa paligid mo, napapanood mo sa TV. Kaya yung buhay mo talagang malaki drama eh. Kasi imbis na you live by faith, you live by what you see. Sabi sa Romans 4:18, tingnan natin ah. This is Abraham. Kahit wala nang pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham. Ngayon ko talaga na-appreciate si Abraham. Kaya siya pala tinawag na father of faith. Isipin mo, wala nang pag-asa, nanalig pa rin siya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ng iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon. At ang kanya namang asawa si Sarah ay baog. 100 years old, asawa baog. Pero hindi raw nang hina yung pananampalataya niya. He still believes. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Verse 21, lubos siyang naniwala na tutuparin ng Diyos ang pinangako nito. Hallelujah! Uy, habang nagtatagal, ibig sabihin, mas lumalapit. Hindi habang tumatagal, mas tumatagal. Hindi po ganun yon. Ang logic niyan, habang tumatagal, mas lumalapit. Isipin mo si Abraham, he started believing when he was 75. 25 years na, 100 na. He still believed. Kaya naman nung dumating yung time na hiningi ng Lord na i-offer sa Isaac, walang dalawang isip. Ay, Lord, ang pangako mo, kay Isaac manggagaling yung lahi ko, hiningi mo, sige, ibibigay ko, Lord. Wala akong pake kung anong gusto mong gawing milagro. Oh, thank you, Jesus. Eh kung huminto kaya siya sa paniniwala that time, 100 na eh. Alam mo yung isang revelation dyan? The moment of waiting, 25, 75, 100, 25 na dagdag sa kanya, sa totoong buhay, matanda na yon. Tama po ba? Ugod-ugod ng araw eh. Alam mo yung revelation po dyan? When God fulfilled the promise, hindi lang yung anak ang talagang binigay niya. He even restored the youth of Abraham and Sarah. Palakpakan si Lord. Thank you, God. He can restore those times that the enemy has stolen from you. Totoo. Pasas na yun eh. Tuyo na yung womb eh. Totoo. Pero nung nabuntis si Sarah, hindi po yun ang galing sa tuyong womb. Galing yun sa renewed na womb. Fresh na fresh. At hindi po yun conceived by the power of the Holy Spirit. Talagang nagkaroon sila ng intimacy, lovemaking noon. Tama? At 100 years old.
Totoo. God has the power to do that. Kaya nga huwag mong isipin na late ka na. Hoy! Huwag mong isipin na nahuhuli ka na. Kayang baliktarin ng Diyos yung sitwasyon. Ay, grabe naman. Hallelujah. At hindi lang po ito tungkol dun sa pagiging everything na pinangahawakan mo sa Diyos, kahit gaano man katagal yan, God has the power to do it. In His time, He will make all things beautiful. Uy, grabe. God is just stretching your faith. Amen? Why it took Abraham 75 years? Because nakita ng God yung faith niya ni Abraham can be stretched up to 25 years. Kaya si Abraham is the father of faith, sabi. Don't give up on your faith. Hindi mo alam baka bukas na yung breakthrough mo. Thank you, Jesus. And last, acting out of faith, ito tandaan mo mabuti. Dinala ka niya dyan for a reason. May dahilan bakit ka nandyan ngayon sa kinatatayuan mo. May dahilan kung bakit ang hirap ng pinagdadaanan mong yan. God has brought you there for a reason. And it is always for His glory. May inahanda lang siya. Para sa dulo, walang ibang matataas kundi yung glory niya. At siya lang, at siya lang. Don't ever think na nahuhuli ka na, hindi po totoo yun. Joyce Meyer, nag-start siya ng ministry 50 years old. Ngayon, sumikat pa ng gusto. Tama? Hindi mo alam yung timeline ng God eh. Hindi mo alam yung kayang gawin ng God. Lagi ko na-example sa inyo, Joseph waited 13 years. At hindi siya nag-wait sa masarap na pwesto. He waited in the dungeon. Ito yung story dyan eh. Ito, napakaganda example na ito. Tungkol dyan sa God has brought you there for a reason. Eh di nagkaroon ng Exodus ngayon. Nakalabas lahat ng mga Israelite ngayon. Tuwan-tuwa naman talaga sila. Millions of them. They were so happy. Nakalaya sila sa slavery sa Egypt. Alam mo, grabe si Lord eh. Talagang kung hindi ka magbabasa ng Bible, talagang kakamot ulo mo sa Diyos eh. Pero buti na lang may Biblia eh. Sabi sa Exodus chapter 14 verse 1, tingnan mo ha. Then the Lord gave these instructions to Moses habang naglalakad sila. Order the Israelites to turn back. Merong path papunta sa Canaan eh, na straight path, na magandang path. Ito yung normal na path na dadaanan. Pero ang order ng Lord kay Moses, order the Israelites to turn back. Bumalik kayo and camp by Fahirot between Migdol and the sea. Isipin mo, doon kayo sa gitna ng bundok at dagat. Mag-camping kayo doon. Alam mo kung ikaw yung Israelite, talaga namang kakamot yung ulo mo eh. Kailangan nating magmadali, lumayo sa Egypt. But yet, God is bringing us out dito sa harap ng dagat. Church, sometimes in our life, feeling natin dapat nandun na ako eh. Dapat nandun na yung takbo ko eh. Dapat nandun na yung lakad natin eh. Pero Lord, bakit nandito pa rin ako? Imbis na pa ganun pa. Kita mo ha? Camp there along the shore, across Baal-Zephon. Then Pharaoh will think, iisipin daw ni Pharaoh, the Israelites are confused. Wala na, nalito na itong mga Israelita na to. Yung padalos-dalos kasi itong mga to eh. Akala naman nila makakalusot sila sa akin. The Israelites are confused. They are trapped in the wilderness. Alam mo ito, hindi lang si Pharaoh nag-isip niyan. Ultimo yung mga Israelites. Sila mismo confused. To the point na talagang pinagmumura nila si Moses. Moses, dinala mo ba kami dito para dito na kami mamatay? Wala na bang libingan sa Israel, ay sa Egypt para dito na kami mamatay? And once again, I will harden Pharaoh's heart and he will chase after you. Church, alam mo, nakita ko dyan talaga. Sometimes God is really allowing circumstances to chase after us. May mga problema talaga na pinahihintulutan ng Diyos na humabol sa atin, na mangulit sa atin. Bakit?
Bakit? Tinatanong mo ba kung bakit? Ito, sagot ni Lord. I have planned this in order to display my glory. Woo! Through Pharaoh and his whole army. After this, after niyang pinagdadaanan mo, after this, the Egyptian will know that I am the Lord. Oh, hallelujah. Kaya naman, sabi ni Moses sa mga taong natatakot, verse 13, and Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. In your situation right now, do not be afraid. Stand still. And you will see the salvation of the Lord. Ay, grabe. Which He will accomplish for you today. Nagagawin daw ng Diyos sa'yo ngayon. For the Egyptians whom you see today, you shall see them, you shall see again no more forever. Oh, I love it! Palakpakan si Lord doon. Darating yung time na hindi mo na makikita forever yung mga pinagdadaanan mong yan in Jesus' name. I love it. Darating yung salvation ng God sa buhay mo. Tatapusin ng Diyos yung pinagdadaanan mo. And you will see it no more. Oh, hallelujah. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. God is fighting for us. Tiwala lang. From faith to faith, spirit to spirit, dependence to total dependence to God. Church, we're called from faith to faith. We're called from spirit to spirit. From dependence to total dependence. Hindi po tayo tinawag ng God, sinilaban lang yung faith natin, tapos para tayong quitis na iniwan. Hindi po ganon. Hindi po tayo binilagyan lang ng gasolinang faith ang tawag. Hindi po ganon. We will start from faith, we will finish sa faith. We started sa spirit, we will finish sa spirit. Nag-start tayong nakadepende sa Kanya, naging prosperous ka na, naging successful ka na sa buhay, dapat dependent ka pa rin sa Kanya. God will not make you prosperous and successful para lang i-launch ka sa mag-isa. Hindi po ganun. From faith to faith, sabi sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Don't lose faith. Ito na lang ang tanging talaga nag-hold sa atin. Hello? Kung nabubuhay lang si Pablo sa mga panahon natin ngayon, makaririnig tayo ng masakit na salita sa kanya. I-message ka ni Pablo, i-DM ka niya, itatag ka niya sa Facebook. Sabihin ni Pablo sa'yo, mga hangal, kayong mga taga-Galacia. Sipin mo. Kung uso lang ang Facebook dati talaga naman, baka ni-reels pa ni Pablo yan. Mga hangal, kayo mga taga-Galacia. Sino ang nakagayuma sa inyo? Grabe. Who has bewitched you? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay pinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin nga ninyo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Hoy, minsan narinig mo yung tungkol kay Jesus and you have faith. Narinig mo yung pangako ng Diyos, nagkaroon ka ng faith. Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais nyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang halaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Alam mo, while I'm preparing reading this, I can feel yung puso ni Pablo bilang pastor. Totoo po. Yung concern niya sa mga may pananampalataya. Hindi po siya galit personally. But he really has a deep concern sa spiritual na buhay ng mga taga-Galacia. Same, nararamdaman po namin para sa bawat isa. Personally. Pero dahil nilagay ng Diyos, kaya nga pastor tawag eh. Isang letter lang pinagkaiba sa pastol eh. Tama? Shepherding.
Ang mabuting pastol may concern sa spiritual ng buhay ng bawat isa. Kaya minsan masakit. Hurt me with the truth, sabi. Grabe to. Wala na bang halaga sa inyo, mga naranasan ninyo? Once in your life, naramdaman mo yung wagas na presensya ng Diyos eh. Once in your life, naramdaman mo yung wagas na deliverance ng God sa buhay mo eh. Minsan sa buhay mo, naramdaman mo yung pagpapagaling ng Lord, yung provision ng Lord. Naramdaman mo yung joy sa worship. And then isang araw, para ka nalang tuod. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan na ipinagkaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Jesus' name. Kaya kung ano man ang naging dahilan, eto pakinggan mo, last na to. Ano man ang naging dahilan ng paghihina mo, ng pagdududa at panlalamig mo sa Diyos, dapat tandaan mo na darating ka din sa dulo ng buhay mo. Darating ka sa dulo ng buhay mo at bago ka humakbang sa susunod na buhay mo at magpaalam sa buhay mo dito sa mundo, isang bagay lang ang tiyak na laman ng puso't isipan mo, na buhay at tunay ng Diyos. Ngayon, hindi mo pa masyadong marami ka pa, malakas ka pa eh. Busy ka pa, ganyan, wala ka pang sakit. Pero pag dumating ka naratay ka sa banig ng karamdaman, malamang hindi mo na iniisip yung mga problema mo. Ang iniisip mo na lang buhay at tunay ang Diyos. Darating tayo sa punto ng buhay natin na ganun. Our life here on earth is napaka-ikli. Kaya naman, I will close. Ito po ang conclusion ko. 3 activities na normal dapat na ginagawa ng isang taong may pananampalataya. Meron po ba akong kasama ditong may pananampalataya? Ewan ko lang ha. Minsan kasi kahit magsabi na lang ng amen, hindi na natin magawa eh. Why? Hindi kinakaya na ng loob mo kasi alam mo parang you're losing faith na. But in Jesus' name, hey, 3 activities, check mo to. Kung talagang may pananampalataya ka pa. Napaka-basic po nito. Number 1, prayer. Are you still praying? Normal po, kung may pananampalataya ka, nag-pray ka everyday. Kasi alam mo na sa Kanya lang, siya lang makakabigay ng anumang mga pinag-pray mo. Not by your might. Pangalawa, reading the Word or meditation. Are you still reading your Word? Are you still meditating His Word? Sa panahon natin ngayon, yung mga utak natin, mga magagaling pa sa computer eh. Sabi nga, hindi na tayo nagsusulat, hindi na tayo nagte-take down notes. Kaya sure ako pagdating sa bahay, hindi na tayo nag-meditate. But the Word of God is meant to be meditated. Alam niyo po yun? Ang salita ng Diyos ay minemeditate po yan. Sabi nga po, Pastor Nicky, kung nakikinig tayo, Word is just Word. It will remain Logos until it become Rema. Rema, mangyayari lang po yan through meditation. Meron kang banal na spirito sa loob mo na siyang magpapaunawa sa'yo, na siyang kakatas na i-reveal ng Ama. And lastly, praise and worship. Do you still have joy in worshiping the Lord? Uy, nakaka-bless talaga ngayon sa ating grabe worship natin ngayon. Ay, grabe naman. Kaya grabe din pinagdadaanan ng worship team eh. Kasi grabe rin talaga. God is restoring ng wagas na worship dito sa atin. Kaya, away ko kay Laika, stand your ground. Buhay ang Diyos. Buhay ang Diyos. And this ministry belongs to Him. Gagamitin tayo ng wagas ng Diyos, mga kapatid ko. So, maging normal ka. Sabi mo, maging normal ka. Maging normal kang Kristiyano, maging normal kang mananampalataya. Pray, read the Word, meditate, and worship the Lord. Sino po rito sa inyo yung nag-worship sa bahay? Baka naman kasi kaya hindi ka masarap mag-worship sa church. Kasi sa church ka na lang nag-worship. Hindi ka pa makapagtaas ng kamay. Subukan nyo pong mag-worship sa mga bahay ninyo. Hindi mo kailangan maging baliw-baliwan. Ewan ko sa inyo.
Lakas nyo nga mag-sound trip ng kung ano-ano. Mag-sound trip kayo ng worship song. Feel it. Worship the Lord inside. Raise your hand. Pag wala naman, kung mag-isa ka lang, sumigaw ka. Do it. Normal po yun sa atin. Hindi po yun kabaliwan. And we will become total dependent sa Kanya. Amen? Ayun lang po ang tanging paraan para masabi na dependent ka sa Diyos. Kasi kung hindi mo ginagawa yung tatlong yon, nakadepende ka sa sarili mo. But if you're doing those three, you're praying every day, meditating every day, and worshiping God every day, napapractice yung pagiging dependent natin sa Diyos. Hallelujah. May natutunan po tayo ngayong umaga. Palakpakan nga po lang si Lord. Thank you, God. Let's pray. Lord, we love you. And we thank you, O God, for not giving up on us. Thank you, Lord, sa mga moment na kami yung mahina. Sa mga moment na madalas kaming makalimot. But Lord, you're patiently waiting na mag-mature kami. You're patiently waiting na lumakad kami sa inihahanda mo, Panginoon, para sa amin. Marami pong salamat. I pray for each one, O God, na talagang nakinig ng iyong salta. May your Holy Spirit remind it to them. May meditate nila ito, Panginoon. May isabuhay, God, ang pagiging total dependent namin sa iyo. Marami pong salamat. Bless my brothers and sisters right now. May your glory be revealed in our lives. In Jesus' name, and everyone say, Amen. To God be the glory.